Thank you very much, Sister Dian, for that special number. Bakit kaya kung sino na yung nasa kanila na yung magaganda? Magaganda na nga, magaganda pa boses. Sana kami rin nabiyayaan din ng kahit konting ganda ng boses man lang. Tayo po tumayong lahat at tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa hapong ito. Buksan po natin mga Bible sa Genesis chapter 13. Genesis 13. Let us read all together verses 1 to 4. Verses 1 to 4. Genesis 13, 1 to 4. Andiyan na po ba kayo? Kung andiyan na po kayo, basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? Begin. And Abram went up out of Egypt, he and his wife, and all that he had, and Lot with him into the south. And Abram was very rich in cattle, in silver, and in gold. And he went out on his journeys from the south even to Bethel, unto the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Hai, unto the place of the altar, which he had made there at the first. And there Abram called on the name of the Lord. Let us pray. Nakila namin Diyos na mapagpala at mabiyaya sa lahat. Kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat Panginoon sa pagkakataon na pinagkaloob po sa amin upang kami makaparito sa iyong tahanan upang manambahan, magpuri, mag-awitan at magkapag-aral ng iyong salita. Dalangin po namin dakilang Diyos na kami po ipatawarin po sa anumang pagkakasala na amin nagawa, at dalangin din po namin Panginoon Diyos sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, muli iyong tugunan ng aming pangailangan pang espiritual sa hapong ito, at abutin mo nga po Panginoon ng iyong mga salita, maging yung mga nanonood Panginoon via live streaming Panginoon. Dalangin po namin ang iyong rin pong pagpapala Panginoon sa bawat isa. Dakilang Diyos, ikaw po Panginoon ay kumilos at ikaw po ang maitas at mapapurihan Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. You may be seated please. In line with our theme, straighten thy paths, ay although itong ating lesson is not hindi siya exactly straightening the path, but meron po siyang koneksyon. Okay? Meron siyang koneksyon sa straightening the path. Ang ating pong lesson sa gabing ito ay aking pong pinamagatang turning to the right path. Turning to the right path. Kung babasahin po natin yung kwento ni Abraham sa chapter 12, sa bahagi ng buhay ni Abraham sa chapter 12, makikita po natin dito sa verse 10 ng chapter 12 that sabi dito, and there was a famine in the land, and Abram went down into Egypt to sojourn there, for that famine was grievous in the land. So, itong si Abraham po, umalis siya sa Canaan dahil matindi yung famine, tagutom, yung malaking tagutom sa Canaan. Ito po yung promised land. So, umalis po siya doon sa Canaan during the time of famine to go to Egypt. So, tingnan po natin ito. Si Abraham, nasa Canaan siya, nasa promised land siya. Okay? At alam po natin that promised land is ito ay isang lugar na kung saan ito yung kalooban ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya.
Okay, it pictures the victorious life. And then Egypt pictures the world. Okay? Tingnan po natin yan. Nandoon siya sa promised land, sa lugar na kung saan kalooban ng Diyos para sa kanya. Nagkaroon ng problema, ang ginawa niya, pumunta siya sa Egypt. Pumunta siya sa sanlibutan. Okay? And we are told, mga kapatid, that to get to Egypt from Canaan, Abraham had to go down. Okay? So, tingnan natin. Sabi diyan sa verse 10 ng chapter 12, and there was a famine in the land, and Abraham went down into Egypt to sojourn there. Okay? So, ang sabi ng salita ng Diyos, he went down to Egypt. Okay? So, sa panahon po, mga kapatid, ng isang mananampalataya ay umaalis sa lugar na kung saan kalooban ng Diyos sa kanya, they are on a downward path. Okay? They are on a downward path. Hindi lamang po ito ano ba tawag doon? Topographically ba yun? Yung lugar na yung lugar mismo na yung Canaan ay nasa mataas na lugar at yung Egypt ay nasa mababang lugar. Hindi lamang po yun ang nais na ipakita rito ng Panginoon sa atin. Ang isang mananampalataya, mga kapatid, na nasa lugar na kung saan nandoon siya sa kalooban ng Panginoon, pag lumabas siya sa kalooban ng Panginoon, yung his spiritual life is also going down. Di ba? Ito nandoon siya sa kalooban ng Panginoon, lumabas siya to go to Egypt. So ang sitwasyon nito, nasa mataas na level siya ng pananampalataya, pumunta sa sanlibutan, so he is going down spiritually. At ito po ay nakita sa mga actions ni Abraham nung siya po ay pumunta sa Egypt, ay makikita po natin dyan na siya ay nagsinungaling about Sarah. Diba? Sanabi niya kay Sarah, wag mo sabihing asawa kita, kasi pag nalaman ng mga taga-Egypt or ng mga tao sa Egypt, mga lalaki or ni Pharaoh, malaman nila na asawa kita, papatayin nila ako. Sabihin mong kapatid kita. Nagsinungaling pa siya. Nagsinungaling na siya, tinuruan pa niya magsinungaling si Sarah. At hindi lamang yun, makikita po natin dito na yung kanyang pagiging selfish. Tingnan natin dyan sa chapter 12. Sabi diyan, sa verse 12 ng chapter 12, therefore it shall come to pass when the Egyptians shall see thee, that they shall say, this is his wife, and they will kill me, but they will save thee alive. Say, I pray thee, thou art my sister, that it may be well with me for thy sake, and my soul shall live because of thee. Inisip niya yung kanyang sarili. Okay. So, makikita po natin dito na downward path yung tinatahak ng buhay ni Abraham mula sa kalooban ng Panginoon papunta sa sanlibutan. Okay. Naging makasarili siya at naging self-centered siya. At makikita po natin dito, mga kapatid, na kung papansinin natin dito sa ating text, that no failure is permanent in the walk of faith. Wala pong permanenteng failure sa lakad natin sa buhay natin, mga mananampalataya. Pansinin po natin, si Abraham
nung nung kumilos ng Panginoon, nagpadala ng disaster ang Panginoon sa Egypt dahil sa ginawa nila, dahil sa kanya at dahil kay Sarah. So ngayon, nagalit sa kanya yung Pharaoh, nagalit sa kanya yung mga tao, pinaalis sila. At dito, sabi nito sa verse 1 ng chapter 13, "And Abram went up out of Egypt, he and his wife and all that he had, and Lot with him into the south. And Abram was very rich in cattle, in silver, and gold." And verse 3, "And he went on his journeys from the south even to Bethel, unto the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Hai, unto the place of the altar which he had made there at the first. And there Abram called on the name of the Lord." Makikita po natin dito that he went up out of Egypt. While he had taken a downward path to get into Egypt, he took an upward path to go out from that place. Diba? He took an upward path. Lumabas siya doon sa Egypt, and he took an upward path to go out from that place. It is the steps of Abraham na makikita po natin dito that he get back to Canaan, na mapapansin natin dito na isang tamang desisyon na ginawa ni Abraham sa buhay niya. Because it is possible for the wayward saint to return to the path of blessing. Meron din naman po mga ilang requirements na kailangan po nating makita sa ating pagbabalik sa Panginoon, in our upward path. Okay, so tingnan po natin dito. Una, paano po tayo makakabalik sa tamang landas ng Panginoon? Number 1, resolve to do right. Resolve to do right. In verses 1 and 2, makikita po natin dyan that he went up out of Egypt, he and his wife, and all that he had, and Lot with him into the south. So, lumabas siya doon sa kinasasadlakan niyang kasalanan, sa kinasasadlakan niyang lugar, maling lugar na para sa kanya. Ang ginawa, lumabas na siya. At yun po ang nararapat po natin gawin, mga kapatid. Alam po natin, kung alam po natin na yung lugar na kinaroroonan natin sa ngayon ay hindi yun ang lugar na kung saan ay nais ng Diyos para sa atin, we should go out from that place. We should go out from that place. Resolve to do right. And separation, mga kapatid, is a requirement for those who wish to walk in God's blessing and power. Kailangan nating humiwalay sa sanlibutan. Kailangan nating humiwalay sa maling gawain. Kailangan nating humiwalay sa makamundong gawain. Isa po yun sa nais ng Diyos sa buhay natin, mga mananampalataya. At pasalamat tayo, mga kapatid, dahil sa biyaya ng Panginoon sa atin. Makita po natin biyaya ng Panginoon sa buhay ni Abram. Tingnan po natin kung gaano yung galit ni Pharaoh. Pero hinayaan silang lumabas. Biyaya ng Diyos yun. Sa atin, mga kapatid, sa panahon na nasa libutan tayo, sa panahon na nandoon tayo sa lugar na kung saan ay yung lugar na yun na hindi kalooban ng Diyos sa atin, yung biyaya ng Diyos na walang nangyari sa atin kahit na, di ba? Dahil sabi ng Panginoon it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Biyaya at habag ng Panginoon. Resolve to do right.
Magdesisyon po tayo na gawin yung tama. Okay. And then, pangalawa, return to what is right. Return to what is right. In verses 3 and 4, sabi diyan, and he went on his journeys from the south even to Bethel, unto the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Hai, unto the place of the altar which he had made there at the first, and there Abram called on the name of the Lord. Binalikan niya yung lugar na kung saan yun ang nararapat para sa kanya. At ganun din po sa ating mga kapatid. Balikan natin yung tamang lugar para sa atin. Ano po ba yung lugar na nais ng Diyos para sa atin? Sa buhay ni Abraham, he returned to the place of God's worship. Mapansin niyo po, he left Egypt and he made his way back to Bethel, the house of God, and the place of the altar. Yung meaning ng Bethel is the house of God. Di ba dumarating sa punto na ng buhay natin mga mananampalataya na pag nandun tayo sa libutan, mas maraming o halos malaking porsyento ng buhay natin ay nasa libutan tayo at wala sa tahanan ng Diyos, wala sa kalooban ng Panginoon. Di ba? Ang ginawa niya, bumalik siya. He returned to the place of God's worship. He returned to the house of God and to the place of the altar. Abraham was in Egypt. Nung nandito po siya sa Egypt, walang altar, walang panalangin siguro. Madalas naman pagkakapatid, pagka ang isang mananampalataya nasa sanlibutan, malamang walang panalangin ito. Walang panalangin ito. Walang altar. Walang salita ng Diyos. Hindi siya nakakapakinig ng salita ng Diyos eh. Hindi na nagbabasa ng salita ng Diyos. Tandaan po natin that the child of God will never be fulfilled until he or she returns to a place where God can be encountered. At mga kapatid, ang Diyos ay makakatagpo lang natin doon sa lugar na kung saan ay kalooban ng Diyos para sa atin. And he returned to the place where God is at work. Bumalik siya sa Canaan. Bumalik siya doon sa lugar, doon sa Bethel. Abraham returned to the place where God had previously worked in his life. Kailan ba, mga kapatid, huling kumilos ang Panginoon sa buhay natin? Kailan ba yung huling kinausap tayo ng Panginoon? At kailan ba tayo huling nakipag-usap sa Diyos? Kailan ba tayo huling lumuhod sa Panginoon? Kailan ba tayo huling lumapit sa altar? The Lord will always be found in the place where we left Him. Hindi niya nakatagpo ang Panginoon doon sa Egypt. Kaya nagkaroon ng matinding trahedya. Nung bumalik siya, nakatagpo niya muli ang Panginoon. At ganoon din po tayo, mga kapatid. Many of the Lord's people need to return to their altars and to the place where they walk away from God. Kung saan natin iniwanan ng Panginoon. He is waiting to meet you and bless you again. Gusto mo pagpalain ka uli ng Panginoon? Bumalik ka sa Diyos. Bumalik ka sa Panginoon. And he returned to the place of God's will. Abraham returned to the place where God sent him.
pumunta siya doon sa lugar, bumalik siya doon sa lugar na kung saan inutusan na siya ng Diyos na puntahan niya. The Promised Land. Pinapunta siya doon sa Canaan. Okay. Canaan represented the perfect will of God for Abram. The place where God can bless you the most is the place where God places you. He'll give you a lot of rope, but in the end, if you want His blessings on your life, you must be in that place near Him. So, he returned to what is right, to do what is right. He resolved to do what is right. And then number 3, restore those that are right. Restore. Ibig sabihin, ibalik natin yung mga bagay na tama na ginagawa natin. Okay. Abram came back to the place of the altar. And there seems to be a renewal of the desire to be in God's presence. He came back to the altar. Tandaan po natin that there is something fundamentally wrong when a believer possesses a lack of a desire to worship the Lord. Sa panahon natin, lalo na ngayon, maraming mga mananampalataya ang talagang hanggat maaari, wag nang nagiging reason pa nila yung meron namang live streaming. Dito na lang ako manood. Kasi pag live streaming, anytime, anywhere. Sa kung saan yung bang convenience ang hanap, di ba? Pag wala nang ginagawa, pag wala siguro magawa, pero mga kapatid, huwag po sana nating sanayin yung sarili natin na doon lang tayo sa live streaming umaasa. Okay. Pag sumikapan po natin na makadalo sa pananambahan, katagpuin ng Panginoon, dahil sa iba po kasi ang live streaming eh. Iba yung nandito, iba yung live streaming eh. Iba po. Karamihan, ito sasabihin ko, marami sa atin, pag live streaming kahit Sunday, kung ano yung suot nila sa bahay, ganun na sila pag nanonood sa live streaming. Kung anong oras lang nila maisipan manood, doon lang sila manonood. Hindi na nag-aapura, nag-aabala ng pag-aasikaso, pagre-ready, di ba? O 9 o'clock ang start ng service. Start ng live streaming. Ay, di ba? Okay. Mga kapatid, kami po sa family po namin, pag 9 o'clock yung service talaga, nanonood po. 9 o'clock talaga. Kung ano yung oras. At nagre-ready po talaga kami. Kasi hindi na nga natin makatagpo ng lubusan ng Panginoon eh. Doon na lang tayo manonood, tapos inahayaan pa natin yung sarili natin na ganong sitwasyon. Hindi po ako against doon sa manood dahil nasa sitwasyon natin. Pero sana mga kapatid, huwag po nating sanayin sarili natin na kung anong oras lang natin gusto manood. Diba? Sana, kung oras ng prayer meeting, i-ready natin sarili natin, manood,
tayo ng live streaming, kung hindi talaga tayo pwedeng pumunta, i-ready natin sarili natin. At kung may kakayahan naman tayo, kung po pwede naman tayong pumunta mga kapatid, punta po tayo sa church. Punta po tayo. Si Abraham, he restored, he revived those things that yung mga tamang bagay na ginagawa niya noon. At ganoon din po sana ang gawin natin. He restored his devotion to God. Abraham came back to the place of the altar. And there seems to be a renewal of desire to be in God's presence. He came back to the altar. And this is true both privately and publicly. God would have us be in a state of mind where He is worshipped. His worship is a priority in our lives. Ang nakakalungkot mga kapatid, that we have forgotten what the altar is for in the church. Nakalimutan na natin kung para saan yung altar. Marami na mga mananampalataya ang hindi na lumalapit sa altar. It is a place of sacrifice. It is a place of seeking the Lord. It is a place of repentance. It is a place of surrender, of thanksgiving, of forgiveness. Forgiveness both given and received. It is a place of supplication, of praise and worship. And may the Lord help us to remember the way there and how to use the altar for His glory. And he restored his dependence on God. Sabi dito, Abraham called on the name of the Lord. He called on the name of the Lord. Abraham is now through with Egypt, and he does what he should have done in the first place. He relies on the Lord. Mga kapatid, instead of looking here and there for the help we need, the Lord would have us walk in total dependence upon Him. He desires our faith and will honor genuine faith by His provisions. Kailangan lang po nating magtiwala sa Panginoon. He restored his dedication to God. Whatever happened in the heart of Abraham that caused him to walk away in the first place has been dealt with. At pansinin po natin dito yung phrases na dito. At the beginning and at the first, it suggests that Abraham has experienced a renewal of his first love. Binalikan niya yung kanyang first love. Sabi diyan, unto the place of the altar which he had made there at the first, and there Abraham called on the name of the Lord. What happened in Abraham's life is what needs to take place in the lives of many of God's children sa gabing ito, sa hapong ito. Marami na pong mga mananampalataya ang hinayaan yung init ng kanilang paglilingkod sa Panginoon, na yung apoy ng paglilingkod nila sa Panginoon ay maging kuti-kutiyatap na lang. Haandap-andap. Kailangan po nating i-revive yung ating paglilingkod sa Panginoon. We need to fall in love with Jesus all over again. Tandaan po natin that days spent out of fellowship with God are wood, hay, and stubble. They are wasted and can never be redeemed. Ngayon mga kapatid, sa ating conclusion, hindi ko po alam kung sino sa atin yung
nasa downward path. At kung sino sa atin yung they are going up or in an upward path. Sana mga kapatid, if you are in a downward path, you resolve to do what is right, turn back, and make an upward path. Ang tahakin po nating landas mga kapatid ay yung landas na paakyat, kung saan ay paakyat yung ating spiritual life, hindi po pababa. Kung nakikita po natin mga kapatid na yung buhay natin mga bilang mananampalataya ay wala sa tamang landas, mag-decide po na tayo ngayon na itama yung ating landas. Upang sa ganon, tayo ay muling pagpalain ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, maraming salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming pong napag-aralan sa hapong ito. Salamat Panginoon sa iyong dakilang biyaya. Salamat Panginoon sa pagkakataon Panginoon na kami muling magkatipon. Dalangin po namin dakilang Diyos na patuloy ka nga pong kumilos Panginoon sa iglesyang ito, maging sa mga kapatiran Panginoon na hindi po nakakadalo. Abutin mo po sila ng iyong salita Panginoon. Abutin mo po sila Panginoon Diyos ng iyong mensahe sa pamagitan ng modern technology Panginoon. Yung walang mga internet Panginoon, walang access Panginoon kung paano sila makakapakinig ng iyong salita. Dalangin po namin Panginoon na gawan mo nga po Panginoon Diyos ang paraan na sila Panginoon Diyos ay makaparito at makapakinig na yung mga mensahe Panginoon. Dakilang Diyos, ikaw po Panginoon ang patuloy na maitaas at mapapurihan sa lahat ng ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus namin Diyos at tagapagligtas. Amen.